Hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, so mag-first impressions tayo and quick review sa bagong labas na entry-level smartphone na 5G, which is a Nubia Neo 3. Maganda kaya to at ito na bang perfect smartphone para sa inyo ngayong 2025? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, may bagong labas nga na entry-level 5G smartphone ngayon at ano to to be honest, hindi siya sa mga kilalang brands dito sa Philippines. Usually, di ba, Oppo, Vivo, Samsung, Itel, Tecno, yan yung mga popular brands dito. So, meron tayong mga nakikita ngayon na entry-level smartphone na first impressions natin. Although mga ano naman to, known brand naman siya, pero dito sa PH is medyo hindi sila ganun, kumbaga, maingay. Pero ito nga, may bagong labas ang Nubia, ang ZTE, Nubia Neo 3. Ang maganda sa smartphone na to, 5G siya. Hindi lang siya 5G, entry-level price, napakaganda ng specs, at I think perfect din to sa mga naghahanap ng entry-level gaming device. So, ang Nubia Neo 3 ay kakalabas lang sa PH ngayong March 2025 na merong price tag na 7,999 for the 8GB 128. Pero yun nga, umorder na po ako neto sa online at soon, darating naman na yan. Next week, marireview na rin natin itong device na to. In-order ko to sa online. Ang presyo niya rin naman same din is 7,999. Pero sa launch date niya or sa payday sale, nakuha ko lang to ng 6 plus mga ka-J-Vlog. So, super affordable. At available din naman siya sa easy payment methods. Kung meron kayong S-Pay later, ayan, makukuha nyo naman ng mas mura itong Nubia Neo 3. At nakuha ko lang siya, I think, 6.4. So, good deal na yan. May voucher tayo na 1 plus online. So, ginamit natin yan. Nakuha natin ng 6 plus itong Nubia Neo 3. So, yun mga ka-J-Vlog. Dito sa ating review, again, hindi po to full review dahil wala pa naman yung device. Pwede pa naman tayo magbigay ng first impression sa mga device based sa kanilang specification. So, yan. On the way pa lang naman yung stock, pero gusto ko na agad magbigay ng first impressions dito para sa mga nagde-decide bumili nito. Medyo kasi, ang bisa out of stock sa online, kaya gumawa na ako ng video para sa mga gusto nang bumili nito makapag-decide na. Baka pag napanood nyo itong video na to, ito na yung perfect time nyo bumili ng Nubia Neo 3. Usapang specs tayo dito. So again, 5G to na entry level. Ang screen niya is 6.8 inches AMOLED display and meron siyang mataas sa resolution ng Full HD Plus 1080 120Hz screen refresh rate. So sa OS, out of the box, syempre naka Android 15 na to. So naka Android 15 na to and yun nga, ang RAM at ROM niya is 8GB of RAM and 128GB of internal storage. Sa chipset niya, ito yung medyo nagte-trend na ngayon sa mga entry-level smartphone. Nakita na rin natin to sa Nokia HMD na Unisoc chipset na 5G devices na Unisoc chipset na ang binibigay nilang 5G dito sa mga smartphones na to. So, maganda sa pandinig natin yan na nag-i-introduce na ang market dito sa Philippines ng Unisoc 5G chipset na very affordable, na syempre pang malakasan din ang chipset na yan sa entry-level segment. So, meron siyang Unisoc Tiger 8300 na merong octa-core CPU, na merong clock speed na up to 2.2 GHz and sa GPU na Kamali G57 itong device na to. Sa camera naman, meron siyang 50 megapixel main camera and a 16 megapixel front-facing camera. At kung makikita niyo yung design ng Nubia Neo 3 is parang gaming siya. Gaming device siya na umiilaw pa nga likod nito. So maganda yung kumbaga aesthetic na itong device na to. Ano yun? Yung mag-ilaw din yun, parang po ba? Oh, parang POVA rin siya. So, when it comes sa mga gamers out there dyan, yung mga mahilig sa ganyan design, magandang i-recommend ang Nubia Neo 3. Biruin mo sa price tag na 6K, ganyan na yung offer na mga specifications ng device na to. Ito pa maganda dyan, naka-in-display fingerprint scanner, stereo speakers, at ang laki ng battery capacity, 6,000 mAh non-removable battery itong device na to. So yun naman, next mga ka-J-Vlog, gusto ko ibigay yung first impressions ko dito sa Nubia Neo 3 5G. Syempre again, pwede naman tayo magbigay ng first impression sa mga smartphones based sa kanilang specification. So unang-unang pag-usapan natin yung display nito. Napakaganda ng display ng device na to. Biruin mo,
6.8 inches, naka-AMOLED, mataas pang resolution, Full HD plus 1080p, tapos 120Hz. So again, sa entry-level segment, lalo na sa ganitong presyo na 6K, 8K ang ano nito price niya, pero sa online 6K. Sabihin natin 6 to 7, is napakagandang deal mga ka-J-Vlog. To be honest, sa ganitong presyo na ganitong display is napakalaking advantage niyan sa mga ibang brands na iba hindi pa nga naka-AMOLED, di ba, sa ganitong segment, iba naka-IPS, iba naka 90Hz lang, at iba mas smaller yung screen. So, kumbaga, complete package na tayo dito sa Nubia Neo 3 5G. When it comes sa display, mabibigyan kayo nito ng premium experience, premium viewing experience. Next, sa OS, ang magandang balita rin sa OS nito, entry-level smartphone, pero naka Android 15 na siya. So, hindi na kayo mamumblema i-update to sa latest OS. Kasi usually, di ba, yung mga bagong labas ngayon na device na ngayong early 2025 ay naka Android 14. So, dito naka Android 15 na siya. No need to worry na dyan. Next mga ka-J-Vlog sa RAM at ROM. Yung RAM at ROM niya, for me, is the best na to. Minimum na to. Sa ganitong mga segment, 128GB is okay naman na yan. I think yan na yung pinaka-minimum sa gaming din. Kaya makaka-install pa naman kayo ng mga maraming games dito sa device na to. At maganda rin naman naka 8GB of RAM na itong si Nubia Neo 3. Next sa design, again, tulad nga sinabi ko sa design is very, aesthetic yung design nito sa mga gamers out there dyan na naghahanap ng device na na magamit nila, na yun, naghahanap ng pang malupitang device. Kumbaga, pag naglalaro kayo outdoor, panigurado makakuha to ng attention ng mga ibang consumers dahil sa kanyang very unique design. Next, yung battery is napakalaki rin, good for gaming. So again, itong smartphone na to nagfo-focus sa gaming side, lalo na sa entry level segment. 6K battery sa ganitong halaga is super sulit na. So kumbaga matagal nyo na magagamit yung 6K battery dito sa Nubia Neo 3. And 33W fast charging is yan na rin yung pinaka-minimum na pwede natin magamit sa ganitong device. At next mga ka-J-Vlog, ito nga is naka-in-display fingerprint scanner na siya. So yun mga ka-J-Vlog, yung first impressions natin dito sa Nubia Neo 3. So sana nakatulong to sa inyong buying decision when it comes to the smartphone na to. Again, abangan nyo na yung review, unboxing, and game test ko dito. At kung interested kayo, lalagay ko po yung link niya sa description box.